What's up mga kakosa? Welcome na naman sa ating panibagong vlog. It's me, ang inyong kakosa, MCOS Motovlog. Ngayong araw mga kakosa ay dumating uli yung aking parcel na ikakabit dito kay Ruduka. Sa totoo lang, parang gusto ko nang i-delete yung aking Shopee sa Lazada eh. Hindi ko kasi mapigilan kapag may nakikita akong gusto ko. Hindi ko mapigilan ang orderin eh. Kaya ayan, nagsunod-sunod yan mga kakosa. Hindi lang yan. Marami pa ako nakatambak, ilang buwan na hindi ko na ikakabit dahil sobrang busy sa trabaho. Kaya ngayon, umuwi ako dito sa Laguna, kaya naikakabit ko na siya isa-isa. Ito yung parcel na in-order ko para kay Ruduka. Kaya i-unbox na natin yan at baka madali pa ng iba. Ito yung mga kakosa. Ito ay Akrapovic na pipe ulit. Kahit kapapalit ko lang ng pipe nung nakaraang bali matagal-tagal na rin. Kasi halos mag-iisang taon na rin nung pinalitan ko tong aking M4 na exhaust pipe eh. May nakita ako. Kaya ayun, nagustuhan ko. Order na ulit ang kakosa nyo. Ayan. Ito, naka-bubble plastic siya, then naka-karton. At yung Akra na pipe ay naka-plastic din na may bubble wrap. Ayan o. Ito yung mga kasama niya, yung spring, then bracket, at itong 51mm na para dun sa dulo. Hindi na natin magagamit o dahil meron naman tayong nakakabit na stock doon. Ngayon, ito yung pipe. Check natin. Ayan. Akrapovic na exhaust pipe. Ang kagandahan kasi sa Akrapovic ay napaparehistro natin kahit na ito ang nakakabit sa ating motor. Wala tayong nagiging problema basta yung silencer niya ay nakakabit. Alright? Ang kaibahan nito dun sa dati kong pipe ay malaki siya, then ang butas naman ng dulo niya ay pahaba. Hindi katulad ditong bagong dating ko na Akrapovic na maigsi lang siya, then bilog yung butas niya dito. Alright? At nakikita nyo naman mga kakosa na wala man lang kahit anong damage itong dineliver sa akin na exhaust pipe. Ayan o, malinis. Kahit dito sa butas niya ay wala man akong nakikitang damage mga kakosa. Maganda tong dineliver sa akin na to. Okay na okay to. Dito lang ako nahihirapan pag nagpapalit ako ng pipe kasi hindi nga na bago yung yung lock na to, masyadong malayo. Kaya kapag nagtatanggal ako nitong pipe, nahihirapan ako kasi sobrang tigas. Banat na banat. Kaya napakahirap hilahin. Tanggal natin yan. Ito na. Tanggalin lang natin tong ating bracket dito. Then, salpak na natin to. Ito kasing M4, wala akong makita talaga na na silencer na para dito. Katulad ng ginawa ko, ang ginamit ko lang dito na silencer ay yung para doon sa sa SC pipe na kinailangan ko pang butasan yung dulo nito para magamit ko. Itong Akrapovic na pipe na to, meron na talaga siyang sariling silencer na pit siya dito. Kaya yun ang kagandahan dito. Wala pala yung silencer ko dito. Kaya pala sobrang lakas nito. Wala pala yung silencer kong isa. Hindi ko alam kung saan napunta. May silencer ako dati dito eh. Wala pala. Kaya pala sobrang lakas. Ngayon ito. Ipipit ko lang siya dito. Yan. Isinasagad ko, hindi sila parehas ng lalim nitong mas malalim yung sa M4. Yan mas mahaba pala to. Kaya pala isinasagad ko, hindi sumasagad dito sa bakas. Maigsi lang pala yung pinakang ng M4. Yan Bumagay yung pipe natin kasi nagkaroon tayo ng full belly na kulay black. Then itong ating pipe. Kaya bumagay yung pipe natin dito sa ating motor na si Ruduka. Kaya kung titingnan nyo, mas maganda siyang tingnan ngayon. Dahil sa umigsi yung ating pipe, then carbon pa siya kaya mas gumanda siyang tingnan.
Kagandahan kasi dito sa Rusina Mojo, kaya hindi mahirap maglagay ng kahit anong pipe dahil sa may butas nga dito at malalaro mo kung anong bracket ang pwede mong ilagay. Ito pala mga kosa, meron palang kasama bracket, kaya papalitan ko na yung bracket na nakakabit dito para mas maganda siyang tingnan. Mas maganda ngayon yung forma niya kasi nilagay natin yung bracket na kasama dito sa pipe. Tinanggal ko na tong stock na to, yung aking kinakabit na bracket, kaya ngayon tingnan nyo man, mas maganda siyang tingnan. At nagkaroon pa ng space yung ating pipe at hindi siya tatama dito sa may swing arm. Ngayon, ito namang spring ang ilalagay natin. At tinanggal ko na yung luma kasi makalawang na. Ang pangit ng tingnan, kaya yung bago ang ikakabit natin ngayon. Kapag magkakabit kayo ng spring, pwede kayong gumamit ng alambre, then itong taling straw para hindi kayo mahirapan pagkakabit. Yan. O, diba? Saglit lang batakin, kabit na agad. Maganda yung spring na bago. Mas malambot siya, hindi katulad dito sa dati ko na matigas sa takin. Ito malambot, kahit mahaba yung sabitan niya, hindi ganun kahirap ikabit. Ngayon mga kosa, okay na at nakakabit na yung ating Akrapovic na pipe. Tingnan nyo naman, napakaganda niyang tingnan, no? Lumipat lang ako ng pwesto, umalis ako dun sa amin doon kasi maraming bahayan doon. Kapag ka doon ako nag-soundcheck, baka mamura tayo doon mga kakosa. Kaya lumipat ako dito sa may palayan. Dito natin isa-soundcheck si Ruduka. Tinanggal ko yung silencer niya para marinig natin kung gaano kalakas ang Akrapovic nang walang silencer. Ganyan kalakas ang Akrapovic na pipe pagka walang silencer. Kaya sigurado yan, pag dumaan ka sa mga checkpoint, matik yan, ticket ka na dahil sa lakas ng tunog ng pipe mo. O soundcheck naman natin ngayon kapag itong Akrapovic ay merong silencer. Ganyan ang tunog ng merong silencer na Akrapovic. Mas malakas lang siya ng tunog sa mga stock pipe pero hindi naman siya ganong kalakas. Ang kagandahan kasi dito sa Akrapovic na pipe mga kakosa, kahit sa LTO pag magpaparehistro ka, napaparehistro kahit na ganito yung gamit na pipe. Wala namang nagiging problema dahil ako, danas ko na yan na napakaraming beses na kapag ka nagpaparehistro ako ng motor, ang ikinakabit ko ay yung Akrapovic na pipe. Alright. Okay, ngayon, kung gusto nyong gumamit ng ganitong Akrapovic na pipe at nagtatanong kayo kung saan nabili to, na-order ko to sa Lazada sa halagang 1,249. Alright, kasama na shipping nun. Sa halagang 1,249, meron ka ng Akrapovic na exhaust pipe. So hanggang dito na lang mga kosa. Dito ko tatapusin ang vlog na to. Laging tandaan, ride safe always.